Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang kwento po natin ngayong araw na ito ay muling isinulat para mas mapaganda para sa ating online presentation ni Jillian Christine na pinamagatang Campsite. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jose. Noong 7 taong gulang ako ay nag-decide ang pamilya ko kasamang ilang mga kaibigan at mga magulang ko na mag-camping kami bilang reunion na rin nila. Nalaman nila ang tungkol sa isang taunang kaganapan sa isang liblib na kagubatan na malayo sa aming bayan. Isang lugar kung saan ay maaaring mag-celebrate ang mga tao, makalimot sa abalang buhay at mag-enjoy sa katahimikan ng kalikasan. Ang sabi nila ay magandang lugar ito para sa mga pamilya at maraming iba pang tao ang pumupunta doon para magbakasyon. Sa una ay parang masaya ang ideya, camping, hiking at spending time sa nature. Nag-impake na rin kaagad kami ng mga gamit sa sasakyan. Mga sleeping bag, tent, gamit sa pagluluto at isang cooler na puno ng pagkain. Handa nang mag-umpisa sa aming adventure. Excited na excited ako sa trip na yon dahil ibig sabihin ay makakalimutan ko muna ang school, ang routine ng buhay at may pagkakataon akong tuklasin ang mga misteryo ng kalikasan. Ang mga pinsan ko ay excited na rin, puro kwentuhan sila habang nagmamaneho si Daddy palabas ng bayan. Maliwanag ang langit at malamig ang hangin habang dahan-dahan kaming dumadaan sa matarik na kalsada papasok sa kakahuyan. Tuloy-tuloy lang ang daan namin papasok at habang kami ay papasok, lalo sa kagubatan ay mas dumidilim at parang mas nagiging malayo ang mundo sa amin. Dumarami ang mga puno sa magkabilang gilid ng sasakyan at ang sanga nito ay mabibigat na may makakapal na dahon. Kaya't halos hindi na tumagos ang sikat ng araw para talagang pumasok kami sa ibang mundo. Isang mundo na hiwalay sa bayan at sa mundong kilala ko. Nang marating namin ang dulo ng kalsadang aspalto ay pumarada kami sa isang paradahan ng graba at tinabi ang sasakyan. Nilibot namin ang tingin sa paligid. Parang hindi natural ang mga kagubatan. Mabigat ang hangin at parang may mga mata na nakatingin sa amin mula sa likod ng mga puno. Pero wala namang nagsasalita. Alam namin na ang campsite ay isang maikling lakad lang mula sa pinagparadahan namin ng sasakyan. Kaya't nagsimula kaming magbaba ng mga gamit. Humahangin na ng malamig at ang mga anino sa paligid ay tila humahaba habang lumulubog na ang araw na abot ng aming tanaw. Nang marating namin ang campsite para akong nakahinga ng maluwag. Maganda ang lugar. Maluwang ang espasyo sa pagitan ng mga matataas na puno. May maliit na clearing kung saan ay nakahanda na ang campfire pit. At ang mga tent ay nagsisimula ng itayo ng ibang mga pamilya na dumating na. Amoy na amoy ang sariwang pine sa hangin. At parang bigla na lamang akong naging isang karakter sa mga kwento ng camping na nababasa ko sa mga libro. Mabilis na dumilim at nagsimula ng mag-alab ang campfire. Nagsimula ng magluto ng hapunan ng mga magulang namin habang ang ibang mga bata ay nagtatakbuhan. Naglalaro at nag-explore sa paligid. Excited ang bawat isa sa amin at ramdam namin ang saya. Ang init ng apoy ay nakapagbigay ng comfort at ang tawanan at kwentuhan ng grupo ay umabot hanggang sa gabi.
Pero Papa Dudut, habang tumatagal, may kakaibang pakiramdam na nagsimulang bumalot sa akin. Ang kagubatan na dati puno ng mga tunog ay biglang naging tahimik. Sobrang tahimik at hindi ito yung normal na katahimikan na inaasahan mo kapag nasa kalikasan ka. Para bang may mali. May isang katahimikan sa hangin na nagparamdam ng kilabot sa balat ko. Ang gabi ay parang mabilis na lumapit sa aming lugar at parang ang dilim mismo ay unti-unting pumalibot sa camp. Sinubukan kong baliwalain ito dahil ang lahat ng tao sa paligid ko ay masaya. At ayokong ako pa ang maging dahilan ng pagkasira ng mood nila. Pero nang mag-suggest ang isa sa mga mas matatandang pinsan na maglakad-lakad kami sa kagubatan ay biglang dumapo sa akin ang pakiramdam ng takot. Ang ideya na mamamasyal papunta sa madilim na kagubatan na malayo sa campfire at sa ibang grupo ay parang hindi tama. Tiningnan ako ng aking ate na ilang taon ang tanda sa akin at ngumiti siya ng matamis bago tumango. Inalok niya akong sumama sa kanya, bahagya akong nakaramdam ng ginhawa na hindi ako nag-iisa. Pero may naramdaman pa rin akong hindi tama, Papa Dudut. Nagsimula ng maglakad ang iba. Ang ingay ng kanilang kwentuhan ay unti-unting nawala habang pumasok sila sa anino ng mga puno. Walang kalaban-laban na sumunod ako. Ang daan papasok sa kagubatan ay makitid at paikot-ikot. Ang mga puno sa paligid ay mas matataas dito at ang mga sanga ng mga ito ay halos hindi na pinapayagan ang liwanag ng buwan na makapasok. Tumigas at naging mamasa-masa ang hangin. At ang lupa ay hindi pantay sa ilalim ng aming mga paa. Bawat takbang namin ay parang umieko sa katahimikan. Kaya't ang kagubatan ay tila buhay na buhay. Habang kami naglalakad ay tila lalo pang sumikip ang kagubatan. Parang pumasok kami sa isang kakaibang mundo. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko. At tiningnan ko ang aking ate na bakas din sa mukha ang kaba. Nang biglang matapilok ang paa ko sa isang bagay na nakatago sa ilalim ng mga tuyong dahon at lupa. Natumba ako pero napigil ko ang sarili ko na magpanik. Hinila ako ng ate ko at lumuhod siya para makita kung ano ang natapakan ko. Sabay kaming nagsimulang maghukay sa lupa at inalis ang mga dahon. Ang nakita namin ay sobrang nakakadiri talaga. Sa una akala ko isang malaking liko ng kahoy lamang ito. Pero nang alisin namin ang lupa, napansin namin na ito pala ay mas malala. Nakabalot ito sa maruming bandage na basa ng madilim na likido na tumutulo na parang sugat. Ang mukha ng ate ko ay biglang namutla. Dahan-dahan niyang inalis ang mga bandage revealing ang isang pulang jelly-like na substance sa ilalim na parang humuhulagpos. Nasa loob nito ang mga sticks at kalawangin, pira-pirasong razor blade na parang pinilit ipasok sa bagay na yon. Ano ba yan? Mahina kong tinanong. Ang boses ko ay nanginginig na rin noon. Huwag na lang nating pansinin, sagot ng ate ko. Ang boses niya ay puno na rin ng takot. Labas na tayo dito. Pero bago kami makatalikod, may napansin pa akong isang bagay. Mga baby products na kalat-kalat sa lupa. Mga diaper, bote at pacifier, lahat ay marumi at puno ng mabahong brownish green na likido. Parang iniiwan lang dito ng mabilis. Tumaas lalo ang takot ko. Tumayo ang ate ko at hinila ako pabalik patungo sa daan. Hindi ito tama, bulong niya. Matigas ang boses niya at puno ng kaba. Nagsimula kaming maglakad pero habang naglalakad kami bigla kong napansin na may isang nakakakilabot na bagay. Lahat ng bagay ay parang pareho lang. Ang mga puno, ang mga bushes, ang daan at parang pumasok kami sa isang maze.
At noon nga ay para kaming naliligaw na. Bigla nang tumaas ang panik sa dibdib ko. Pabilis ng pabilis ang hininga ko at mahigpit kong hinawakan ang kamay ng ate ko. Hindi ko alam kung nasaan tayo, bulong ko. Ang boses ko ay nanginginig na rin. Paano kung hindi na tayo makabalik? Wala siyang sagot. Ang mga mata niya ay nagmamasid sa paligid ng kagubatan. Ang mga balikat niya ay nakabagsak. Sumunod ako sa tingin niya pero wala akong makita. Mga puno at mga anino lang nito. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Sinubukang magbalik loob sa aming mga hakbang. Pero parang ang bawat kanto ay nagdadala sa amin ng mas malalim na bahagi ng kagubatan. At bigla ay parang may nakita akong parang tao. Sa likod ng isang makapal na puno nakatayo ng hindi kumikilos ang isang lalaki. Ang itsura ng lalaki ay nagbigay sa akin ng isang malamig na takot. Ang mukha niya ay matalim, ang mga mata niya ay namumula at parang wasak. May kulay dilaw na tint ang mga ngipin niya. Ang suot niya ay parang punit-punit na damit. Isang green na t-shirt na marumi at may mga dumi. At ang jacket na may mga butas at kalat. Ang balbas niya ay makapal at marumi. May mga tirang pagkain at dumi, parang hindi siya naligo ng isang taon. Ang pinakamalala ay hindi siya gumagalaw. Nakatayo lamang siya na tinitignan kami na parang iniisip kung ano ang gagawin niya sa amin. Nakatigil ako at parang matutunaw ang puso ko sa sobrang takot. Ang ate ko naman ay mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Ang hininga niya ay mabilis at mababaw. Nakatingin siya sa lalaki at hindi makatingin sa ibang bagay. Sa kamay ng lalaki napansin ko ang isang hunting knife. Ang talim nito ay may mga chips at mukhang may likido sa dulo na parang dugo na hindi ako sigurado. Gusto ko nang sumigaw at tumakbo, Papa Dudut, pero ang katawan ko ay hindi gumagalaw. Para bang nakatanim sa aking pwesto ang takot ko noon. Parang isang estatwa na nakatayo lang ang lalaki at hindi nagsasalita. Nakangiti siya, ang ngiti niyang nakakakilabot na parang alam niya kung ano ang mangyayari, parang manunugod siya. At hindi nagtagal ay pareho na kaming sabay na tumakbo ni ate. Tumakbo kami ng walang direksyon sa kagubatan at ang mga puso namin ay mabilis na tumitibok sa aming mga dibdib. Hindi na namin iniintindi kung saan kami pumupunta. Ang mahalaga lang ay makalayo kami. Ang bawat hakbang namin ay parang umieko sa katahimikan ng gabi. Ang mga dahon at twigs ay kumakalusko sa ilalim ng aming mga paa habang tumatakbo kami. Pero hindi ko maiwasang maramdaman na ang lalaki ay nasa likuran namin, nagmamasid at naghihintay. Hindi ko na tinanaw pa ang likuran ko. Inila ko ng ate ko, mas mabilis kesa sa kahit anong takbo ko sa buong buhay ko. Ang mga luha ko ay pinalabo ang aking paningin at ang hininga ko ay mabigat at magaspang. Sa wakas ay nakalabas kami sa mga puno at nakita ang liwanag ng campfire sa malayo. Hindi na namin inisip pa. Dali-dali kaming nagtakbuhan papunta sa naguumpukan na ibang tao. Nang makarating kami sa clearing at makita ang campfire, ang init nito ay parang ilaw ng pag-asa sa pakiramdam namin noon. Ang mga tawa at kwentuhan ng iba pang campers ay parang umaalingaw-ngaw sa tenga namin at natabunan ng tunog ng mga tibok ng puso namin. Tumakbo kami papunta sa grupo, hingal na hingal, at ang mga luha ay umaagos sa aming mga mukha. Hindi kami tumigil hanggang sa makarating kami sa safe na camp. Una kaming napansin ng tatay ko at agad na nagbago ang itsura niya nang makita ang takot sa mga mata namin. Ikinuwento namin sa kanyang nangyari pero paglingon namin ay wala na ang lalaki. Hindi namin alam kung sinundan niya kami pero hindi kami pwedeng maging kampante. Papadudot ng gabing yon ay pinilit ng tatay ko na manatili kami sa kotse. Pinaglock ang mga pinto at sinabi niyang magpahinga kami kahit alam na namin na wala sa amin ang makakatulog. Ang mga anino sa labas ng kotse ay parang nagsisikip
at dahan-dahang lumalapit habang ang hangin ay humuhuni sa mga puno. Ang bawat tunog ay nagpapakiramdam ng kilabot sa aking katawan. Kaya patuloy akong tumitingin sa dilim ng kagubatan. Nag-iisip kung naroon pa ang lalaki at nagmamasid sa amin. Sinubukan ng tatay ko na magbigay ng reassurance na ligtas na kami at walang makakapasok sa amin habang nakalak ang mga pinto at nakarolyo ang mga bintana. Pero hindi ko pa rin matanggal ang pakiramdam na puno ng mga mata ang kagubatan. Parang may nakatingin sa amin ng mga oras na yon. Ang ate ko naman ay nakayakap sa kanyang mga tuhod at nakatingin lang sa lupa. Parang nawawala siya sa sarili niya. Ramdam ko ang takot niya, ang pangambang baka tumagos sa maliit na espasyo ng kotse ang lalaki. Namayani ang katahimikan noon sa paligid, Papa Dudut. Pero iba na noon ang pakiramdam ko. Hindi na ito ang katahimikan ng kalikasan, kundi parang magiging mabigat para sa akin. Ang mga puno ay parang lumalapit sa amin at hindi ko maiwasang isipin, Papa Dudut, ang mga kakaibang bagay na nakita namin sa kagubatan. Yung mga gamit, yung mga mantsa. Ano kayang nangyari sa mga yon? Ano nga ba yung mga nakita namin na yon, Papa Dudut? Sa huli ay marahil dahil sa pagod ay nakatulog din kami. Pero mababaw lang dahil pabigla-bigla akong ginigising ng mga munting ingay ng mga nagsasayaw na sanga ng mga puno at mga bulong na hindi ko maintindihan ang mga sinasabi. Nang binuksan ko ang mga mata ko, saka ko lang nalaman na umaga na pala. Ang unang liwanag ng araw ay pumasok sa mga makakapal na puno na nagbibigay ng maputlang liwanag sa buong campsite. Pero kahit bagong araw na noon ay ramdam ko pa rin ang bigat ng hangin. Hindi pa rin kami makapag-relax pagkatapos ng lahat ng mga nakita at naranasan namin ng nagdaang gabi. Ginising kami ng tatay ko at lumabas kami sa kotse. Sinabi niyang babalik kami sa camp at titiyakin na ayos na ang lahat. Tila gusto niyang kalimutan namin ang nangyari pero hindi ako sigurado kung kaya kong gawin yon, Papa Dudut. Habang naglalakad kami pabalik sa campsite, may takot na yumakap sa aking katawan nang dumaan kami sa gilid ng kagubatan. Ang lugar na tinakasan namin noong nakaraang gabi na ngayon ay mas nakakatakot para sa akin. Ang mga puno ay mas madilim at mas mabibigat ng mga oras na yon. Pero kailangan kong sumunod sa tatay ko kaya nagpatuloy kami sa paglalakad. Pagdating namin ng campsite ay parang biglang tumigil ang tibok ng puso ko. Ang tent na dapat ay tutulugan namin ng ate ko ay wasak na. Punit-punit ang tela at ang lupa sa paligid nito ay magulo. Parang may dumaan na tao na naglakad ng paikot-ikot doon. Sa loob naman ay may isang piraso ng dilaw ng ngipin na nakalagay sa lupa na ang gilid ay may bahid pa ng dugo. "Dad!" sigaw ko bago hinila ang braso niya. "Anong nangyari dito? Ano ito?" Tumingin ang tatay ko habang ang mukha niya ay namumutla. Lumuhod siya sa tabi ng ngipin at tinitingnan ito. "Hindi na nakakatuwa," bulong niya. Parang kinakausap ang sarili. Ang karaniwan niyang kumpiyansa sa muka ay biglang napawi at nakita ko ang pag-aalala na gumuhit doon. "Kailangan na nating umalis. Ngayon na." Wala na kaming naging ibang tanong. Ang pakiramdam na takot ay lalong bumalot sa buo kong katawan. Parang may lumalapit sa amin na hindi namin nakikita at kailangan naming umalis bago pa kami matrap dito. Habang inaayos namin ang aming mga gamit ay hindi ko maiwasang laging tignan ang paligid ng campsite. Ang ibang pamilya ay nagmamadaling inaayos ang tent at gamit. Lahat ay parang alerto, mas mabilis mag-move kesa dati. Ang mga boses ay parang may kaba din. Walang nagsasalita tungkol sa nangyari. Baka hindi nila gustong pag-usapan o baka gusto nilang magkunwaring hindi ito nangyari. Pero ramdam ko ang hindi magandang pakiramdam sa hangin.
Ang mga puno sa paligid ay tila mas madilim na. Kahit ang araw ay tumaas na dahil patanghalin na rin noon, Papa Dudut. Ang mga dahon, bawat snap ng mga twigs ay nagbabalik sa tibok ng puso ko. Parang may naghihintay sa kabila ng mga puno at nakamasid lang sa amin. Lagi akong tumitingin sa likod pero wala naman o baka hindi ko lang alam kung may nakikita ba ako. Nang natapos na ang lahat sa pag-aayos ay nanginginig na ako sa kaba. Ang tatay ko naman ay mahigpit ang hawak sa kamay ko habang kami naglalakad pabalik sa parking area. Naririnig ko ang mga hakbang ng ate ko sa likod namin. Magaan pero mabilis, parang ayaw niya ring mag-isa. Hindi ko lang pinansin dahil sa sobrang takot na nararamdaman ko hanggang sa makarating kami sa kotse. Lagi kong tinitingnan ang likod ko, parang inaasahan ko na makikita ko ulit ang lalaki. O may mas malalang bagay pa. Pero wala. Ang mga puno lang talaga ang nandun at ang matinding katahimikan ng kagubatan. Nang umalis na kami ay may malaking ginhawa kong naramdaman sa dibdib ko sa wakas. Naging napakaluwag ng kalsada, ang mga puno ay unti-unting nawawala habang iniwan namin ang kagubatan. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag habang patungo na kami sa kabihasnan. Pero hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa nangyari. Ang mga imahe ay patuloy na pumapasok sa isipan ko. Ang mga kakaibang bagay sa kagubatan. Ang nakakatakot ng ngiti ng lalaki, ang madugong ngipin sa tent. Ano nga ba talaga ang naranasan namin yon? At sino ang mga taong nauna sa amin sa kagubatang yon? Papa Dudut, hindi na namin pinag-usapan ang pangyayaring yon sa naging camping trip namin para siguro hindi na rin kami matakot ng ate ko. Lumipas sa mga taon at unti-unting nawala na sa alaala ko ang camping trip na yon, pero hindi rin ito ganap na nawala. Hindi ko pa rin matanggal sa aking pakiramdam na may tinatagong madilim at delikadong bagay ang kagubatan na yon. Parang may buhay ang mga puno at may sarili silang patakaran. At paminsan-minsan ay naiisip ko pa rin kung pinapanood kami ng mga puno ng gabing yon. Kung may mga nakatago ba doon at naghihintay lamang sa amin. Hindi na ako bumalik sa campsite na yon, sa katunayan ay iniiwasan ko na ang mga kagubatan tulad ng napuntahan namin. Kadalasan tuwing dumadaan ako sa mga makakapal na kagubatan ay ramdam ko ang takot sa aking dibdib at pakiramdam na may nagmamasid sa akin. Isang takot na hindi ko kayang ipaliwanag pero palaging naroon at laging nakaamba. Paminsan-minsan ay nag-uusap pa kami ng kapatid ko tungkol doon pero hindi na namin pinag-usapan ng masinsinan. Pareho naming alam na mas mabuti pang huwag nang balikan ang nangyari. Madalas pa rin akong magkaroon ng mga bangungo tungkol sa gabing yon. Nagigising ako na basa ng pawis ang katawan at ang mukha ng lalaki, ang sirang tent at ang dilaw na ngipin ang lumalabas sa isipan ko. Pero pinipilit kong huwag mag-isip tungkol doon. Narinig ko na rin ang mga kwento mula sa ibang tao na nagpupunta sa parehong campsite, Papa Dudut. Kwento tungkol sa mga kakaibang nangyayari sa kagubatan, mga bagay na hindi rin nila maipaliwanag. May mga tao pangaraw na nawawala doon, mga kakaibang anyo na bigla na lamang lumilitaw sa mga puno na parang pinapanood sila mula sa malayo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kagubatan pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako babalik. Lumipas nga mga taon at nagpatuloy ang aming buhay pero gaano man katagal ay hindi ko pa rin matanggal ang bigat ng nangyari sa campsite na yon. Hindi ko kayang ipaliwanag pero pakiramdam ko ay parang may bahagi ng aking sarili ang sinundan ako mula sa kagubatan na yon. Sinubukan kong kalimutan talaga ang lahat. Naging active ako sa school, nakipagkaibigan at nagpatuloy sa buhay. Pero palaging may nararamdaman akong mali na parang may nagmamasid sa akin. Parang buhay ang mga kagubatan na dinadaanan ko. Gumagalaw, humihinga at palaging nandun lamang sila at pinapanood ako. Isang gabi ng mga early 20s ko ay nakatanggap ako ng tawag mula sa kapatid ko. Nasa kabilang dulo siya ng bansa noon at nagtatrabaho
Pero nag-uusap pa rin kami lalo na pagkatapos ng nangyari sa amin noon. Mas naging close kaming dalawa. Ang boses niya na mga oras na yon ay nanginginig at may takot sa tono na noong ko lang narinig. Naalala mo pa ba yung campsite? Tanong niya. Nagulat ako kasunod ang paggapang ng takot sa katawan ko. Oo naman, naalala ko pa yun. At paano ko ba yun makakalimutan? Bakit mo naman natanong yan? Tanong ko habang ang boses ko ay tensyonado. Hindi ko alam pero nagkaroon ako ng panaginip. Sabi niya. Panaginip tungkol sa kagubatan na yon. Tungkol sa lalaki at tungkol sa tent. Parang biglang bumalik sa alaala ko ang lahat. Yung mga salitang yon ni ate ay parang yelo na dumaan sa aking katawan. Matagal na akong hindi nakakapanaginip ng ganon pero naalala ko pa rin ang bawat detalye, Papa Dudut. Ang mga mata ng lalaki, ang tunog ng hangin, ang pagkalansing ng mga tuyong dahon, ang paraan ng mga puno na parang lumalapit sa amin habang kami ay tumatakbo. At yung pakiramdam ko na nawawala kami at hindi na makalabas pa. Siguro nare-recall mo lang lahat, sabi ko, kahit na hindi ko rin ito ganap na pinaniniwalaan. Matagal na yun kaya dapat ay hindi na natin pag-usapan pa. Pero hindi ko rin kayang itanggi noon. Nang alaala ng gabing yon ay parang ulap na madilim. Nakatambay lang sa aking isipan at hindi na maalis na parang hindi pa tapos ang lahat. Siguro nga, sabi niya na ang boses ay nanginginig pa. Parang hindi lang ito panaginip, parang totoo talaga. Hindi ko alam kung bakit niya yon sinabi, pero narinig ko ang takot sa kanyang boses. Siya pa ang pinakamatibay sa amin dalawa at hindi kaagad nagpapadala sa takot pero ngayon ay parang nahuli siya ng takot tulad ng nangyari sa akin. Papadudot sa kabila ng sinabi ko kay ate ay nag-decide akong bumalik sa campsite na yon. Kailangan kong harapin ito at kailangan kong tanungin kung ano nga ba ang nagtatago doon. Dahil ako man ay nagsimulang magkaroon ng mga kakaibang panaginip. Panaginip na nasa loob ako ng gubat at hindi makalabas para akong tinatawag ng gubat ng paulit-ulit. Hindi ko sinabi sa kahit kanino ang ginawa kong pagbalik sa campsite. Hindi rin naman kasi papayag ang kapatid ko at hindi ko alam kung maiintindihan ako ng tatay ko. Nag-impake ako at nag-drive papunta sa camping area. Mahigit dekada na pero kilala ko ang daan noong bumalik ako. Ang mga puno ng kagubatan ay nakatayo pa rin sa gilid ng daan at may mga anino na mahahabang sanga na nagpapadilim sa gubat. Pinark ko ang kotse sa parehong lugar kung saan kami nagpark noon at ramdam ko na tila mas bumigat ang hangin at parang hinihingal ang kagubatan. Ang daan ay hindi pa rin pantay. Ang trail papunta sa campsite ay makipot at paikot-ikot. Mabilis ang thumb beating ng dibdib ko habang naglalakad ako sa parehong landas na tinatahak namin noon. Habang papalapit sa camp ay para nagsimulang magsarado ang kagubatan sa paligid ko. May pakiramdam akong na isang bagay na hindi ko nakikita na parang gumagalaw sa gilid ko. Yung pakiramdam na parang may nagmamasid o parang may sumusubok sa katapangan ko. Parang ang mga puno ay nabubuhay at yung mga sanga ay umabot sa akin. Nang makarating ako sa clearing area, tumigil na ako sa paglalakad. Ang campsite ay kagaya pa rin ng dati. Mga bukas na lumang mga pugon, mga tumpok ng basura, mga sirang tents. Pero may iba na. Ang hangin ay puno ng katahimikan at ang pakiramdam ng malamlam na pagkakalat ng mga taon ay parang nakabalot sa paligid ko. Parang nandun ako sa isang lugar na matagal nang nandyan, isang lugar na may sariling kwento. At doon ay nakita ko ulit siya. Isang anyo ng lalaki. Nakatayo siya sa kabila ng puno at mukha ay nakatago sa anino pero ramdam ko ang mga mata niyang nakatutok sa akin at pinapanood ako. Tumalon ang puso ko at natigilan ako na hindi makagalaw. Bigla na lamang parang lahat ay naging malabo
at ang hangin ay parang may bigat na humihigop sa aking hininga. Bumangon ang lalaki, mabangis at mabigat at parang pinaghihiwalay ng kagubatan ng daan para dito. Naririnig ko ang pintig ng aking puso. Tumataas ang bilis habang ang lalaki ay papalapit ng papalapit. At sa isang kisap mata ay biglang naglaho ang lalaki. Papa Dudut, hindi ko alam kung gaano katagal ako nakatayo roon at hindi gumagalaw. Hanggang sa nag-decide akong bumaling ako at tumakbo pabalik. Hindi na ako lumingon pa. Hindi ko rin kayang gawin yon. Pero habang tumatakbo ako sa daanan ay narinig ko ang kaluskos ng mga puno at mga bulong na mga boses na narinig ko noon. Parang tinatawag nila ako. Hinihila ako at pinipilit akong bumalik. Hindi ako tumigil hanggang sa makarating ako sa kotse. Pumasok sa loob at pinaandar ang makina. Habang ang kagubatan ay unti-unting lumalayo sa aking salamin sa likod. Patuloy ko pa rin naririnig ang mga bulong sa aking isipan. Nararamdaman ko pa rin ang bigat ng kanilang mga mata. Hindi na ako bumalik pa sa lugar na yon at hindi ko naggagawin pa yon. Kaya ako sumulat ay para itanong sa ating mga kaistorya kung may naranasan din ba silang ganito mula sa gubat. Yung kahit wala ka na sa gubat ay parang nasa loob ka pa rin at nakakulong. Sinusundan ka ng mga anino at bulong mula rito kahit saan ka magpunta. Ano nga ba ang dapat kong gawin o dapat nga ba na may gawin ako? Gumagalang, Jose. Maraming hindi maipaliwanag na bagay o elemento sa gubat. Kaya dapat na palagi tayo magbibigay ng respeto saan man tayo pumunta. Dahil minsan hindi man natin sila nakikita ay patuloy naman nilang pinapanood ang bawat ginagawa natin sa ating buhay. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories at araw-araw po nating pinopost yan. I-search niyo lamang po ang Kaistorya o kaya hanapin sa homepage ng channel na ito ang link. Ganon din ang Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Salamat po sa mga subscribers namin at sa mga magsusubscribe pa. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.